Live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po, North, South, East, and West corner areas ng ating pong simbahan, and also to our viewers worldwide and nationwide. A blessed Thursday to all of you. Magandang araw po sa inyo. Muli na nagbabalik ang pinakapaborito nating lahat na kung saan patuloy tayong mabubusog ng ating espiritual na pangailangan. Today is Thursday. Mga kapatid, today is Thursday, December 7. Pambira, nakapitong araw na tayo ng tinatawag nating December, month of December. Shoutout sa mga maaga nandito na. Shoutout! Kila, nakita ko dito si Papa Ray. Si Papa Ray at si Mama Christy. Yan. Congratulations once again sa lahat na nanalangin. Pinagpala po tayo ng Panginoon ng kasagutan na ang kanila pong anak ay lumabas na. Yan, lumabas na. Si Jennifer. Ay, mali pala. Chloe pala yun. Sorry, yung panganay pala yun. Ay, sorry. Anyways, again, magandang tanghali po sa inyo lahat. And shoutout sa mga establishmento na merong business, yung ating yung ating po mga members. Ayan, nandiyan. Yung sa lahat ng mga may dyan, tuloy natin tangkilikin kasi yung mga members na may business, yung mga nagtatights. Wala sana mabulunan. Alright. So, shoutout din, of course. Nandito si shoutout sa Hairmate Salon at sa lahat ng mga nandiyan dyan, mga kapatid. Shoutout po kay Ma'am Cindy Arelao. Yan, maganda to. May echo tayo. Okay. Ayan, kay Ma'am Cindy Arelao na ngayon ay customer dito sa Hairmate Salon. Yan, shoutout po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyo. Keep tuning in. And of course, sa mga iba pang may business dyan, mga kapatiran natin, mag-comment lang po kayo dito. Yan, at babatiin natin yan. Shoutout kay, sino ba yung mga nandito natin? Happy birthday kay Ma'am. Sabi ni Ma'am, ito si Ma'am Blessy natin. Legit na kabaka rin to kasi kaya, yeah. Anyways, yan. At, sino to? Yan, shoutout kay Ma'am Blessy. Sabi niya, and to all United South Border family. ACE first year daw. Hello. Yan. Happy birthday daw, Ma'am Odessa Manalang Aquino. Yan. And congratulations daw kay Sir Conrad. Yan. Sino ba? Ma'am, birthday. Ma'am, happy birthday, Ma'am Reda. Yan. Ma'am Reda, magandang araw ang araw na ito para sa inyo. And shoutout to our New Jersey, Sir Marvin Kabu. Shoutout sa inyo, Sir Marvin. Mukhang parang sobrang liwanag ko, no? Baka kaya niyong pag-aralan yan. Okay? So, parang sumusunod na ako sa liwanag. Magandang tanghali din po kila Sir Rigo Formanes. Yan. Sabi ni Sir Marvin, #peacemakers. Bira. Sana lang walang magkaroon ng pacemaker. Yan. Yan. Nag-good noon na yung ating binati. Si Ma'am Reda. Yan. And of course, kanina nag-chat sa akin, shoutout kay Brother Janus. Yan, pinaalam niyang kasama niya ngayon na nanonood na sa atin si Ma'am Twinkle. Yan, alright. Sino pa yung mga nandito? Present din. Yan. Sabi ni Ma'am Cyril, Mipo. Yan, present. Sabi dito, shooting menu. Yan. Shoutout, mamaya pa yan. Kalma lang. Eto ba, Cyril Amping, magandang tanghali po sa mga host ng The Preparation, Ma'am Cyril, Ma'am Ara, Sir Antonio, and Sir Roy. Yan, amen. At muli tayong magpapalain. And of course, shout out sa mga kasamahan ko po na nasa Team Focus program. Andiyan po si Brother Dominic and of course, ang buong Team Focus staff. And sabi ni Sir Dominic, ang puti mo, sir. Oo nga, siguro parang mas feeling kung wala mas maganda to. Palagay ko lang.
No, kasi hindi nyo pa bali next time, bago kasi yung camera, medyo bagong-bago po ito eh. Kabibili lang nito mga nakaraang panahon. Yan, kasi mas bumalansi yung ilaw eh. Yan, di bali pag-aaralan natin yan. Kasi kanina parang susunod na tayo sa liwanag eh. Alright, yan, salamat sabi Sir Dominic. Shoutout sa Sir Dominic. Yan. Di bale, next time. Medyo bago-bago pa kasi ito. Nabili na to ng mga 1 month ago. Kaya bago-bago pa to. Mapag-aaralan pa nila. Yan. Okay. So again, shout out na sa Team Focus, the preparation. Send your pictures that you are watching dahil ang episode na ito ay para sa inyo mga young people, Team Preparation and Team Focus dahil yan yung ating every Thursday. Alright? Kaya keep tuning in mga kapatid. And sa lahat po ng mga sumusubaybay ngayon, dahil sabi ko nga po sa inyo, tuloy-tuloy, nasaksihan nyo na last Tuesday ang kagandahan muli ng twist ng ating programa for our December episodes. Kaya wag na wag nyo i-miss ang December episodes ng The Baptist Lunch. Alright, going back to our topic. Yan, mas nababasa na natin ngayon ang Pasko sa pamilya ko. Alam nyo po, dahil ngayon ay para sa inyo mga young people, ito ay isa sa mga bagay na dapat nyong pagtuunan ng pansin. Dahil alam nyo po ba na marami sa inyo young people ang nabibiktima ng mundo na wala ang Pasko sa pamilya ninyo. Ibig sabihin, wala ang saya ng Pasko nyo sa pamilya nyo. Sabi ng iba, Sir, hindi mo lang nararamdaman ang aking nararamdaman ngayon. Ako ay naghihinagpis dahil sa dahil meron akong pighating nararamdaman. Yun. Naghihinagpis dahil sa pighating nararamdaman ko simula na naghiwalay ang Katniel. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Masyado kayong karnal. Yan. Kaya ako sinasabi yan mga kapatid, talaga namang maraming nakita mo. Parang hindi mo maiwasan sa social media na lahat na, naging biro na lahat. Kahit na hindi mo siya hanapin, lilitaw siya sa screen mo eh. Mabibuisit ka na lang eh. Di ba? Kaya sa mga young people dyan na nagpo-post na may mga para kayo ng hihinayang, may nakalagay pang years yun eh. Nakalimutan ko yung mga 11 years ba yung nakalagay doon? 11 years daw, bambira. Buti pa yung 11 years nila, sinubaybayan mo. Yung 11 years mong pagka-Kristiyano, di ka lumago. Bars! Alright! Yan, sinasabi ko sa inyo eh. Okay, nagsimula niyan eh. Minsan may nagpo-post pa, talagang nanghihinayang. May sad emoji pa, may crying emoji pa eh. Pambihira. May panghihinayang. Sabi ko, pambihira. Alam nyo, mga young people, sinasabi ko sa seryosohin nyo mga programa natin. So, kaya, kita nyo, no? Ang Pasko ng maraming young people ngayon, malls. Yeah. Palaban, with the friends, with the schoolmates, with the Trawa Fist Banner, Dabber Cats, and whatsoever it is. Lahat na ng tinawag ninyo, nando doon. And you cannot feel the December pag wala kayo outside the family. May mga rides, may mga punta dito, punta dyan, hanggang sa makalimutan na lang. Ay, pambira, lumipas na lang ang Disyembre, mas marami kang panahon sa labas kaysa sa iyong pamilya. You see that, young people? Kaya nga babalikan natin. Tingnan mo, balik tayo sa ating verse. Kita nyo naman po dyan sa inyong mga screen, mga kapatid. In the book of Isaiah. Pakita natin ulit yung ating pong main topic, ang Pasko sa pamilya ko. Yan. In the book of Isaiah, chapter 9, verse number 6. Maliwanag yung sinasabi po ng Biblia dyan. Babasahin ko lamang po sa inyo. Sabi ng Bible in Isaiah, the book of Isaiah, chapter 9, verse number 6. For unto us a child is born. For unto us a child is given. And the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Now, tingnan nyo po mga kapatid, no? Kung titingnan natin maigi, mga kapatid, dito po sa talata na ito na binasa po natin, titingnan nyo po, young people, pay attention to this. Sabi ko nga, kaya ang tabayanan nyo rin po, pinaplug ko na ngayon, ang tabayanan po ninyo yung Staying Alive program mamaya. Napakaganda ng bagong special theme namin for this December episodes ng Staying Alive. Tingnan nyo po mga kapatid, katulad na sinabi ko sa inyo, maliwanag yung sinasabi ng Biblia, for unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. And after that, makikita mo mga kapatid, na
tinadtad na ng pangalan. You see? Tinadtad ng pangalan ng Panginoong Hesukristo. Yung pagkakakilanlan sa Panginoong Hesukristo. Nandiyan dyan mga kapatid, yung wonderful counselor, the mighty God, the everlasting peace, and the everlasting Father, and the Prince of Peace. Alam niyo po mga kapatid, itong mga verses po na ito, or itong mga names po na ito, na dito sa verses, sa verse na ito, sa verse number 6, ito yung pagkakakilanlan. You see, ito yung pagkakakilanlan ng Panginoong Hesukristo na dapat on this Christmas season, young people, ito ang may pakilala nyo sa mundo. You see, may elaborate natin yan. Again, the preparation, team preparation and team focus will this Christmas, alam nyo kung minsan ang kadahilanan mga kapatid, young people, listen to this. Yung Christmas ninyo, iba ang wonderful Christmas ninyo. Bakit? Ito na lang sabi ko sa inyo eh. How will you define your Christmas as a wonderful Christmas kung yung Christmas nyo, young people, is apart from the reason of Christmas? Diba? Napakahirap maging wonderful yan kung wala dyan yung kinikilalang wonderful. You see? And sabi ko nga sa inyo, nawawala yung Pasko sa pamilya ng maraming young people is because mali rin ang inyong kinitake na counsel. You see, mayroon naman tayong karapatan na magsaya sa sarili natin. Kaya nung nakaraang season, kasama ko yung pamilya ko. Ngayon naman magpapaalam ako makasama yung mga friends ko. You see that? Kanino mo na naman natutunan yan? Counsel from the world and not from the word. You see that? Kaya nga, tinan nyo, mga kapatid, ano nga nangyayari ngayon? Ano ang mas malakas ngayon sa Pasko ng maraming young people? It's not the Lord, but it's the world. You see? Yun ngayon, anong malakas sa maraming young people ngayon pagdating sa kanilang Christmas? Ano ang pinakamasaya sa inyo? You see, anong pinakamas malakas na dating sa inyo ng Pasko? It's not the mighty God. You see, kundi kung anong mailalagay sa bag. Di ba? Kung ano yung ibig sabihin, anong nilalagay sa bag at anong nilalaman ng bag. You see, kaya ako sinasabi ang bakit, ano ibig sabihin ko sa anong nilalaman ng bag? Pera. Anong mailalagay sa bag? Kung anong mabibiling bago. You see, kaya ngayong mga kapatid, yung Christmas ninyo, hanggang December lang talaga. Alam nyo ba, the truth on Christmas, one of the things na pinreach ng ating mahal na pastor, hindi lang, bagamat hindi natin pwedeng i-celebrate ang Christmas ng summertime, hindi mo pwedeng mag-Merry Christmas ng January or Merry Christmas ng March, mga kapatid. Pero the essence of Christmas, it should be lasting. It should be, pangmahabaan yan. Bakit? Yung rason, ang Panginoong Hesukristo kung bakit may Christmas. You see, so ibig ko sabihin, pagkadating dyan, kaya nga hindi ngayon, nakikita nyo, tinan nyo mga kapatid, anong makikita nyo sa Christmas? The best gift that we had. At yung gift na tinanggap natin, na in-emphasize natin every Christmas season, ay yung pagbigay sa atin ng kanyang bugtong na anak. You see, for unto us, the child is born. At tingnan nyo naman, ano ang effect sa atin ng regalong anak? Pangmatagalan. Kaya nga ano dapat ang nangyayari pag Christmas? Dapat na-emphasize ninyo, pag Christmas, nare-realize ninyo, it's not only the Lord Jesus Christ na dapat nating pasalamatan, kundi the everlasting Father. It's the everlasting Father that gave us the everlasting gift na hanggang sa next year, January hanggang November, ay nandoon yung regalo sa atin. You see that? Kaya kung sinasabi sa inyo yan, kasi para hindi kayo ma-out of track this coming Christmas season, young people. And then, what's the next? May kita nyo dyan, the Prince of Peace. You see, sabi ko nga last Friday, young people, hindi naman, of course, hindi naman kayo nakungutang o so whatever it is, di ba? Pero anong nangyayari? You see, bakit may the Prince of Peace? Paano natin to may re-relate ngayon sa may tatranslate sa inyong Christmas, young people? Pag sinabing the Prince of Peace, tingnan nyo ito, maingay, young people. May peace kaya ang Christmas mo? You see, may peace kaya sa Christmas mo? O maaari ang nakakalungkot nito, marami pang nagiging nadadahilan na nababarangay, nakukulong, naho-hospital. Imbis na masaya ang Pasko mo, walang kapayapaan ang Pasko mo at napuno pa ng trahedya.
Kailan na simulang nabuntis nung Christmas? Oh, kina next year, ang pangit na ng buhay. Bakit? Anong nangyayari? Hoy, out of wedlock. Oh, nabuntis, out of wedlock. Anong dahilan? Nag-get together nung Christmas. Akalain nyo yan? Naging instant nanay, instant tatay ka after 3 months. Bakit? January, February, March, nalaman. Uy, panagutan mo to. Bakit? Yung nangyari sa atin nung Pasko. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Di ba? O kaya alam nyo, tingnan nyo mga kapatid, what we're talking about here are the reality. You see, kaya nga ang Pasko, kaya dito sa church natin, young people, akalain nyo, lahat ito ay pwede nyong mai-emphasize. Lahat ito ay pwede nyong ma-magnify. Lahat itong mga pangalan ng Panginoon Jesucristo ay pwede nyong mapalitaw. Okay? Niulit ko, pwede nyo itong mapalitaw during the Christmas season if you will just make it sure that you will spend your Christmas with your family. There's no more safer way to celebrate Christmas at masayang pag-celebrate ng Christmas along with your family. You see? Bagamat sabihin na natin na, of course, yung iba ay hindi naman tayo lahat, hindi naman sa yung buong pamilya ko nasa simbahan. Well, maybe ikaw ang gamitin ng Panginoon. Who knows? Hindi natin alam plano ng Diyos. Maaaring ikaw ang gamitin ng Diyos sa pamilya mo para this Christmas season ay yung panahon na makilala nila ang Diyos mo. You see? Now, kaya nga sinasabi ko, ang Pasko sa pamilya ko. Kaya hindi na bibigyan, itong verse na ito, young people, hindi nyo napapalitaw to on your Christmas. You know why? It's because of the reason na ang Pasko mo ay wala sa pamilya mo. Believe me, you will have a hard time to give, to put emphasis or to magnify the names of the Lord, these names of the Lord Jesus Christ, kung ikaw ay nasa mga kaibigan mo. Let's accept the truth. Hello po, Pastor Bernard. Magandang gabi sa iyo. Magandang tanghali pala. Yeah. Sabi ni Pastor Sir Louie daw. Yeah. Anyways, kaya ko po sinasabi sa inyo because young people, again, nais ko sabihin sa bawat isa sa inyo, young people, itong pangalan, again, ulit ko, itong pangalan ng Panginoon Jesucristo, you will have a hard time. Okay? You will have a hard time na, pakimute mo sila. You will have a hard time na i-emphasize ang mga pangalan ng Panginoon Jesucristo kung wala ka sa pamilya mo. Kung ang Pasko mo ay nasa kaibigan mo, I'm telling you, you will never, you will never be able to say na masaya ang Christmas mo. No. Hindi kailanman mangyayari yan, kapatid. You see, kailanman may magkakaroon ka ng problema sa bagay po na yan. Bakit ko sinasabi yan? Because most of the time, sino ang na-emphasize sa Pasko pagdating sa mga kaibigan mo? It's all the worldly pleasures. It's all the worldly leisures. You see? Kaya young people, tingnan nyo, spend your Christmas time with your family. Huwag kayong maghanap ng pagkakataon na, grabe naman. Kasi naman, wala naman kasi sa bahay. Nakaka-boring naman sa bahay. Then make a way. Di ba pag when you are with your friends, gumagawa kayo ng paraan para maging masaya kayo. Bakit sa bahay hindi nyo magawa? You see? Pag kayo ay nagsasama-sama, again, ulit ko, pag kayo ay nagsasama-sama, may mga sarisi, kaya nakaisip ng kalokohan kasi bigla na lang ano kaya gawin natin to para masaya lang. Pagdating sa pamilya mo, uuwi ka lang, uupo ka, harap ka sa gadget mo, this Christmas season, mag-i-scroll ka. You see, bakit hindi ikaw ang gumawa ng kasiyahan sa pamilya mo? Lalo na kayong mga the preparation, meron na kayong kakayanan na makatulong sa pamilya ninyo, and then make it sure na masaya ang pamilya, ang Pasko ng pamilya ninyo. You should be the one this time, kung maaaring ng mga nakaraan, yung mga magulang mo ang gumagawa ng paraan, why not try? Sabi nga, gulatin mo sila. Ikaw ang maging dahilan ng kasiyahan sa Pasko ng pamilya nyo. Yun ang sinasabi ko. Diyan mo sila gulatin. You see? Kaya again, inuulit ko po para sa bawat isa sa inyo. Young people, ang Pasko ay mas may enjoy nyo sa pamilya ninyo. Kung hindi ba inaakala nyo, hindi ka enjoy, boring sa pamilya nyo, then ikaw ang magsimula ng kasiyahan ng Pasko sa pamilya mo.
You see, maraming pamamaraan. Again, inuulit ko, maraming pamamaraan, young people. Hindi pwede, no? Hindi pwede, young people, na ang Pasko ay basta-basta lang hanapan nyo ng rason na sa pamilya nyo hindi masaya kasi walang ganito, walang ganyan. Tandaan nyo, sa pamilya mo, pag sinunod mo, ang gusto mong i-emphasize, ilabas mo. Kung gusto mong ma-emphasize ang Panginoon, ma-magnify ang Panginoon, ilabas mo siya sa pamilya nyo. You see? Ilabas mo siya. Believe me, sabi ko nga sa inyo, magkakaroon ka ng problema pagdating sa Pasko mo pagka ang inatubag mo ay mga kaibigan mo. You will have a hard time for that. Kaya nga, dito mga kapatid, katulad ng ginawa natin, let's celebrate Christmas na itataas natin. Medyo lumalayo ko eh. Yeah. Na itataas natin ang Panginoon. You see? Kaya napaka-importante ang Pasko sa pamilya ko. Ito yung tema natin dahil para mas mapalabas natin. Sabi ko nga nung last Friday, young people, hindi mo pwedeng ihiwalay si Kristo sa Pasko. At the fact na hindi mo pwedeng ihiwalay ang Panginoong Jesucristo sa Pasko, hindi mo pwedeng ihiwalay ang Pasko sa pamilya mo. Dahil bago ka umusbong, young people, sa mundong ito, nagmula ka sa magulang mo. Nakuha niyo ba yan? Kaya kayo binuo para maging pamilya. Sino nagbuo? Ang Panginoon. Kaya nga therefore, kung binuo kayo ng Panginoon as a family, sino na dahilan ng pagkabuo nyo bilang family? Ang Panginoon. Sinong dahilan ng Christmas season, young people? Ang Panginoon. Kaya nga pag umalis ka sa pamilya mo, para maghanap ng Pasko sa ibang tao, hindi mo na itataas ang Panginoon. Maliwanag ba yung sinasabi ko, young people? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kaya nga dito kita nyo ba, sa church natin, ang mahal na pastor natin, lahat nag-iisip ng mga avenues, lahat ay nag-iisip ng mga paraan na kung saan ay nag-iisip ng paraan para ang mga, ang mga pamilya ay magkasama-sama tayo ngayong Pasko. Kaya nga may mga church events tayo, alright? So, again mga kapatid, yan, nandito na sila. Ngayon, may mga kasama. Opo, sige po. Ngayon mga kapatid ay ngayon mga kapatid ay ngayon mga kapatid ay meron po tayong babalik tayo sa guestings po natin. Ano po? Babalik po tayo and of course, sabi ng ating mahal na pastor, eto na po ang maganda. At even yung mga nasa labas ay aabutin ng The Baptist Lunch para makita natin ano ang Pasko sa pamilya nila. Ngayon, kasama natin ulit ang ating mga Sugod Baptist Gang. Sugod Baptist Gang, kasama natin ngayon. Of course, kasama natin live na live ngayon sa Ramos, Tarlac. If I'm not mistaken, nandiyan pa rin sila sa Ramos, Tarlac. Ay kasama natin ngayon sila Pastor Hill at sila Pastor Louie. Sir, kung pwede nyo pong i-landscape yung camera please para mas maganda po, masakop ng buo. Yan. At auto-rotate sir, auto-rotate para hindi tayo tagilid. Okay na, pwede na sir, Sister Pastor. Auto-rotate po sir para hindi po tayo tagilid. Medyo nakatagilid yung camera natin, nakatagilid. Auto-rotate. Sige mo, sabi lang, yung aking operator. Sige lang po. Yan, nakikita natin mga kapatid, no? At masaya ito. Yon. Ano yung ang Pasko sa pamilya? Ano ang inaasahan? Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you po. At ngayon, mga kapatid, yan, amen, amen. Ngayon, kasama na po natin, mga kapatid, si Pastor Hill, yan, at si Pastor Louie. Magandang tanghali po sa inyo, Pastor Hill, Pastor Louie, at sila po ngayon ay nasa Tarlac para tayo po ay muling makapag-interview ng mga kabataan para makita natin ano ang Pasko sa pamilya po nila. Alright, Pastor Hill, magandang tanghali po sa inyo. Alright, magandang tanghali mga kapatid at sa lahat ng tagatangkilik natin sa programang The Baptist Lunch and salamat sa team natin na ang Pasko sa pamilya ko. Right now, nandito kami sa halos tapat ng Ramos Municipal Hall
and medyo nag-ambush lang kami rito. Wow. And salamat sa Panginoon, no, sa programa natin. At tatanungin lang natin ang konti katanungan sila. At pinaunlakan tayo. At least naglalakad sila, baka maglalans pa kayo eh. No? At salamat sa Panginoon. Live tayo sa lahat, sa Luzon, Visayas, Mindanao, and even outside the country. Sa lahat na nakatunin ngayon. Yeah. Magandang sali. At bahala na kayo sa ibang bansa kung anong oras dyan. Alright? Kasama ko ngayon si Matt, si Brian and Gio. Mga artistahin to. Wow, matindi. Oo nga, mga pangalan pa lang po, mabibigat na eh. Of course, kasama ko rin ang aking cameraman ngayon. Wala yung camera woman ko eh. Iniwanan ako. Si Pastor Louie, Pastor Bernard, and Pastor RJ. Yan, amen. Oy, pambira, mabibigat, heavy gat. Right now, nasa harapan kami ng gym. Yeah. And of course, gusto lamang natin malaman ano ang inaasahan ng mga kabataan na ito para sa kanilang Pasko sa pamilya. Unahin natin si Matt. Live tayo sa ating studio na nasa Manila. And ngayon ay nakikinig ang buong Pilipinas at ang outside the country. But ano masasabi mo sa ang Pasko sa pamilya ko? Anong inaasahan mo? Yung inaasahan ko po ay magpasko lang kasama ang pamilya. Wow. Kami po yung nagmamahalan. Wow. Yung pera po, bonus na lang. Basta kompleto po yung Wow. Wow. Yeah, that's right. Noong isang araw, may in-interview ako magulang. Nanay, Tuesday. Alam mo, sabi niya, basta't bulang kami, di baling konti ang handa, walang pera. Parang sabot din eh. Ito makikita natin ngayon, ang concern talaga ng mga tao ngayon, it's not about the gifts, it's not about the money, it's not about the celebration, it's all about the family. Kaya napaganda na yung Pasko ay magiging instrumento para mabuo talaga yung pamilya. Alright, how about si Brian? Brian? Masaya po pagsasama-sama sa Wow! So, kasama, masaya talaga pagsalo-salo pamilya, no? Yeah, alright. tama. So, what do you think? Dalawa na yan. Alright, let's hear from Gio. Absolutely, very similar lang din po sa kanila. Pero sama-sama din po kami nag-prepare kung ano po yung hinahanda namin. Yeah. Oh, wow! You see, so, ano yung pinaka-wish ninyo para sa pamilya? Sasabihin natin, kasi alam nyo, in-expect na maraming tao ngayon ang magpapasaya sa pamilya pag may masarap na pagkain, malaking pera, may mga gifts. Alright? Pero ngayon, bawat sa atin, meron tayong wish. Ano yung wish mo, Matt? Yun po, nasama-sama pa din po kami. At saka, malangan po talaga yung true effect. Bakit nga ba sinasel? Yun, listen. Alright, mamaya tamang-tama. Then mamaya ni Pastor RJ, pagkatapos ng interview natin. Brian, ano ang wish mo? Bilang estudyante ko, wish ko sa Pasko, makapasok ko sa lahat ng subjects. Yun, makapasa. Sigurado ko matutuwa ang parents mo dyan. Yeah, tama. Number one, Gio. Other than sa sinabi po ni Matt, currently po kasi nag-research po kami. So sana po, bini-wish ko talaga maging successful po yung research namin. Oh wow, anong research mo ngayon? Gagawa po kami ng platform. Okay. Alright. So, actually ngayon, nasa research mo. Ngayon sila mga kapatid. So, we will include them in our prayer. Yeah. Na sila makatapos yung research nila at maging blessing sila sa magulang. Palagay ko, ang pinaka-the best na nito, pag nakita ng magulang niyo na seryoso kayo sa pag-aaral and one day on top kayo. Yeah? So, we will consider that in our prayers. Yeah. Okay? By the way, anong course niyo? Mahilig. Ganyan din ang hilig ko. Kaya lang napunta ako sa Marine. Marine engineering ako eh. Doon ako nagtapos. But anyways, engine pa rin yan. Engineering pa rin yan. Anyway, so maraming salamat. At ako'y naniniwala na malaking blessing sila sa kanilang mga magulang kapag ikinapilalaga ang Panginoon sa kanilang pag-aaral hanggang sa matapos, mga kapatid. You see, their wish, mga kapatid, ay lagi silang connected sa kanilang magulang. Yun, amen. Tama. Matt, Brian, Gio, ang problema ngayon, maraming mga
maraming mga kabataan na nag-aaral sa college, both high school and college. Nakakalungkot nga, high school pa lamang, tapos nag-college, disconnected na sila sa parents nila. And it's sad. And I hope it won't happen to you. Di ba? So gusto mo ayos sa inyong mga sagot sa interview namin, gusto nyo buklod-buklod kayo magulat. Alright? So at least, sa konti sandali na ito, nagpapasalamat ako, pero I have something for you. Ito'y Pasko nakalagay, ang Pasko sa pamilya ko. Yeah. Alright. Yan. Amen. Yan. So, maraming salamat. Again, you pray for them, si Matt, si Brian, and Gio. Okay? Ayun. Na matapos ang kanilang pag-aaral, pag-research. At sabi ko, hindi lang basta matapos, nasa top sila. Okay? Akalain mo yung silang tatlo. Pakiin ako ha. Pagkasama kayong tatlo, stop din ha. Hanggang sa board ha. Hanggang sa board. Okay? Yeah. All right. Again, maraming salamat to some Visayas Mindanao and outside the country. Mga kapatid, you pray for them. And salamat sa Panginoon sa oras na ito. Panalangin nyo, kakasapin sila just for a few minutes ni Pastor RJ. Amen. Maraming salamat po. Maraming salamat, Matt, Gio, and maraming salamat po sa inyo. Amen. And thank you, Pastor Ril and Pastor Bernard, Pastor Louie. Maraming salamat, Pastor RJ. Talaga naman, akalain nyo, yan ang napakaganda. Yes, sir. Amen. Thank you so much, sir. At alam nyo po, yan ang pinakamaganda, mga kapatid, na makikita po natin na ayan ang sinasabi, ang Pasko sa pamilya. Yan, akalain nyo, ang pinakamaganda talaga niyan, sila ay nagbibigay ng pinaka-purpose, ang pinaka-goal nila is that yung makilala, hindi lang sa makilala ang Panginoon, kundi makumpleto ang kanilang pamilya. Kasi alam nyo, young people, we cannot deny the truth na ngayon ay kulang na, no? Kulang na sa ang mga pamilya. Marami nang nagkakalayo-layo dahil sa pag-aabot sa pangailangan. Kaya yan tinuturo ng simbahan natin You see, not to achieve the more na magpapahiwalay sa pamilya, kundi dapat ang na-achieve natin yung magbubuklod sa pamilya. Kaya kailangan ibalik sila sa Panginoon Hesukristo. Yan po ang pinaka-importante sa. Alright? Kayo naman, mga kapatid, yung isa naman natin, no? Yung isa naman natin na ating mga ambushers. Yan. Boss Waki, magandang dyan. Mukhang may kasama ka na bago Very clear. Very clear. So kasama ko po isang medyo putol-putol ng konti. Mama, nasa TV na ako. Medyo putol-putol. Yan, Lapit pagka lumalayo yan, internet lapit, yan. Okay na sir, okay na. Hello. Good, yan. Maganda, maliwanag, malinaw. Malabo lang yung katabi mo. Magandang maaali po sa pakikisa po sa atin sa lahat ng sumusubaybay po sa atin. Luzon, Visayas, Mindanao. Yeah. It's our favorite noontime show, the Baptist Lunch. And of course, I'm here with Brother John. Yan ang bago kong kasama sa ating pong Pasko sa pamilya ko. Ngayon, nasa lugar tayo natin. High school at ang katabi nito ay National High School. Tapat lang yan ng Hermates. Wow, may pag-plug ka pa talaga. Bawal. May pag-plug ka pa talaga. Pastor Hill, pero balik tayo sa ating programa na dito tayo ang Pasko sa pamilya ko. This is Young People's Edition. Marami tayong estudyante na tatanungin ngayon. Pipili tayo ng mga estudyanteng matatanungin ngayon. Patanungin sila kung ano ang Pasko sa pamilya nila. Marami ito ngayon. Sir Yow, tune in lang kayo dyan mga kapatid dahil maglalakasas ka ng patay. Magkahanap na nakikita na kami. May takot na kami. Sige. Pupuntaan natin yung mga marami to. Marami to. Oo, dito kayo sa harap. Yan. Cameraman sa harap. Yan. Kasi internet. Yeah, medyo naglolo ko po yung kanilang internet. Yan. Yeah, bumalik na. Okay na. Yan. Ito. Meron ako. Ito. Marami na tayo nakikita dito. Yan. Yes. Yan. Para mo. Okay. Yan. Dapat itong ka. Abalahan lang. Yan. Ilan taon na kaya?
Ano pangalan mo? Mark po. Mark! Sir, kasama natin. Hoy! Magandang gabi kay Mark! Magandang gabi kay Mark! Yan, Mark. Live tayo ngayon sa Christian Bible Baptist Church. At meron tayong programa ng Pasko sa pamilya ko. Yan. Ngayon, ilan ka na, Mark? 16 po. Lapit mo yung 16 po. 16 years old si Mark. Wow, At anong grade mo na, Mark? Grade 10. Sir? 16-4? Kaya ikabit natin ito. Ikabit mo dyan sa iyong kanang bahagi ng iyong tainga. Yan. 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 Ikot natin yan para hindi. Yan. Medyo ano ba? Wait lang. Yan, palit tayo. Dito ako sa kanan. Yan, para... Yan, oh. Yan. Sir, si Mark, 16 years old. Grade 10. Wow. Grade 10, yan. Grade 10, yan. Magandang tanghali sa'yo, Mark. Magandang Si Mark, tanghali. saan si Mark? North Signal po. North Signal. Oy. Okay, Mark, may isa lamang akong tanungan sa'yo. Siyempre ngayon, Pasko, di ba? Pag sinabing ano ang Pasko sa pamilya mo? Yung pagsasama-sama po namin sa isang bahay at nag-i-enjoy at kumakain po. Kwento-kwento, ganun lang po. Pagsasama-sama ng pamilya, graduate ka na, Mark! Yan. Yan. So, sa bahay niyo, buo kayo. Anong pinagkakaabalahan ni Mama? Nagtatrabaho po siya. Nagtatrabaho. Mark, para makita mo, yan Yan. Ito yung monitor natin. Live tayo ngayon sa... Yan si Sir Jao. Yung ang kainan natin dyan. At yan. Natin ito niyan. Bakit yung gustong batiin, Mark? Batiin mo muna sila. Gusto ko mo batiin yung kaibigan ko po si... Kaibigan? Sino kaibigan? Yan. Kaibigan. Yung pangalan niya po siya. Pangalan? Kami mag-asabi. Ako po si Lara Alvin Kenneth. Lara Alvin Kenneth. Ilan taon ka lang, Kevin? 15 pa lang po. 15 years old. Grade 10 po. Grade 10. Magkaklase kayo. Yan. Okay. Yan. Sir, kasama natin ngayon si Mark at saka si Kevin. Yan. Kenneth po. Sorry. Ulit ko. Alvin. Kevin. Alvin po. Alvin. Ito, Kevin ng Kevin. Sino ba yan? Kasama mo na yan? Sir? Walang gugulo yung kasama niyo ng KTV. Salon. Mama! Andiyan pala si Pani Serrano. Ang tanong kasi ngayon, Kenneth at Mark, pag sinabi natin ano ang Pasko sa pamilya, no? Diba? Si Mark, gusto niya sama-sama, yun ang ibig sabihin ng Pasko sa kanya, sama-sama ang pamilya, masayang nagkikwentuhan. Sa'yo naman? Para sa akin po, yung Pasko po, ayun po yung pinaka-espesyal na pangyayari o okasyon sa buong taon na ginaganap nating mga Pilipino. Yun. Ayun din po yung kadalasan nating pagsamba sa Panginoon, yung kapanganakan niya. Yun sinasabi ko. Sino teacher mo? Kapag-graduating ko lang. Cum laude. Bigyan ng teacher ka. Wala teacher. Yan, sir. Narinig mo naman, no? At yan talaga ang tunay na ibig sabihin ng Kapaskuhan. Kasi, Mark, Kenneth, marami na ngayong kabataan kapag Pasko, hindi na kasama yung pamilya, di ba? Pero ang kahilingan, sir, ng dalawa at ang ibig sabihin ng Pasko sa kanilang pamilya ay nagsama-sama sila ng buo. Yeah, buo. So, wala kayong kadate dapat, ha? Wala. Dapat date lang sila mama at si papa. Yan lang dapat, okay? So, saan natin naman, Kenneth? Hagunay pa po. Sa Hagunay. Si Mark ay sa North Signal. Yan, okay. Sir, baka may gusto kayong batiin muna. Batiin mo muna, Kenneth. Lahat ng si Mama. Live tayo. Hindi. Yan, o. Live tayo. Live tayo sa buong Pilipinas. At meron tayong mga na pinapanood na mga nanonood sa atin sa iba't ibang dako pa ng bansa. Batiin mo. Ano po? Ang pagkulang ko po si Maria Sol Peralta po at Joseph Cesar po na po. At yung ating po na si Mika Joret Peralta. Ikaw naman. Gusto ko rin kong batiin ako na nasa loob ng bahay namin. Andito na ako. Yan. Ito para mapanood yan nila mama at ipapalo. May data ba kayo? Mga kapatid, walang data. Pero mamaya, bubuksan nyo lang yung Christian Bible Baptist Church. Yan, mamayang gabi. Invite mo sila mamayang gabi. Mamayang gabi, meron din tayong programa. Makikita nyo ako mismo doon.
Kaya yung ating mga iba pang kasamahan, makikita niyo yan doon. Alright? Pero bago yan, Mark, ay meron mo nakikita sa iyo. Ito para sa iyo, Mark. Yan. At para sa iyo ito, Kenneth. Buksan nyo para maipakita natin sa... Yeah, para mapicturan. Yan, mapicturan. Bagay na bagay sa kanila yan. Yes, bagay na bagay sa kanila to. At syempre, hindi lang yan ang programa ng ating simbahan. Meron tayo yung sticker. Yan, may sticker pa. May sticker pa. Yes, Tyro. may sticker. Dapat mapanood nila yan. Tyro na yan. Yan. Dapat mapapanood yan. Alas 11. Ito. Yan, mamaya. Panoorin yan sa Facebook. Yes. At ba syempre, mamaya, sir, katulad ng sinabi ni Kenneth dito, nabanggit na kanina yung totoong rason ng season na ito. Ibabahagi din natin sa kanila yon. That's right. Yan, kasama natin si Sir Jao. Yan, ang ating angkor man doon. At huling pagbate para sa inyo sa teacher niyo para makapasa kayo. Classmate teacher. Yan. Maraming salamat sa inyo. Narinig mo natin at ang pinakamaganda sa mga kabataan na ito, wala silang ibang hangarin ngayong Pasko, kundi ang makasama nila ang kanilang pamilya. And that is the true essence ng ating programa, ang Pasko sa pamilya ko. Sir Joe, back to you. Maraming salamat. At napakalaking tulong ng kasama Thank you, sir. Thank you. Muli ay maraming salamat. Nakita nyo mga kapatid, no? Napakaganda, nakita nyo. At talaga namang full pack kanina. Ang bigat nung crew ni Pastor. Mambihira ko nakikita nyo, no? Ang bigat nung crew na makikita nyo sa kasama ni Pastor. Pastor Louie yung cameraman. Ang may hawak na regalo si Pastor RJ. Nag-monitor si Pastor Bernard. Si Pastor Hill yung... Ayan, sinasabi ko sa inyo. Kakaiba yung sugod buying lang natin eh. Talagang sunog impyerno gang yun eh. Yan yung pinaka makikita natin. Kaya again, alam niyo po, nakakatuwa mga kapatid, no? Gusto ko yung sagot ng isa kanina, si Kenneth, na sabi nung kasama ni Sir Maki, si Kevin daw. May iba yata silang kinakausap doon eh. Siguro tanggalin mo na sila sa screen. Wala na sila eh. Alright? So again, katulad ng sinasabi ko mga kapatid, no? Akalain nyo, napakaganda ng sagot nila. You see, yung isang young people, si Kenneth, talaga namang kinilala niya ang essence ng Pasko. Yun ang sinasabi ko. Yung bagamat naabutan natin sila ng ML. Sabi nga kanina dito, binabasa ko nga talaga eh. Talagang alam na alam ni Ranidel yung galawan eh. Talagang halatang hanggang ngayon nag-ML to eh. Di ko kaya ito patapusin ng BSS. Anyways, again, ay katulad niya ng sinasabi ko, mga kapatid, yan ang napaka-importante sa lahat. No? Alam nyo, minsan dapat bigyan natin ng pansin, yan ang dapat napagtunan nyo ng pansin, young people. Akalain nyo, nakakasagot nga yung mga kapatiran natin. At the same time, talagang naitataas nila ang Panginoon. Kaya sinasabi ko, I mean, sa ganung pamaraan nila, sa ganung mga sagutan nila, talagang bagamat naipapakilala nila ang Panginoon, o alam nila yung essence, kailangan pa rin yung gabay nila. Alright? Kailangan pa rin yung gabay nila. Kaya sinasabi ko nga sa bawat isa sa inyo, young people, siguraduhin ninyo, no? Siguraduhin ninyo na talagang na alam nyo kung anong masaya sa Pasko na ito. Alright? Sir Maki, meron ba dyan? Malabo. Wala ko narinig. Hello. Yan. Okay. Rig na. Hindi t-shirt at sticker ang sa mga programa ng simbahan ang natanggap nila ngayong pagpapala. Ang natanggap nilang pagpapala ay libre buffet mula sa Hermit Salon. Yun! Ang maganda. May libre silang... Yan, sige hindi ko, medyo putol-putol ka, Jose. Ay, sorry, Maki. Medyo putol-putol ka. Hindi ko marinig na maayos. Pakipaliwanag mo ng maayos. At sino nag-sponsor niyan? Yan, ito, sponsor nito. Ang may-ari ng Hermit Salon. At kagandahan ito, ako ang magugutot. Isa. Parang hindi maganda yung kalalabasan nun, Sa asawa mo na lang pag-ari. May-ari ka lang. Yung asawa mo sa Gazaya Pizza, ako natututot. Yan, kaya abangan nila. Malay mo. At saka, Sir Maki, di lang yun ang tinanggap nila. Tatanggapin pala lang importanteng mensahe ngayong Pasko kasi isi-share sa kanila yan ni Jan, di ba? Yes.
Ako mismo, sir. Ako. Ay, ikaw mismo? Ibigay mo na sa nangangailangan. Wala si Ted. Nawawala kayo, naghahang. Matagal na kayo ko. Signal. Yan. Yung signal ninyo, yan. Yan, okay na. Narinig mo yung sinabi ko? Ako mismo, sir, ang magbabahagi sa kanila. Ha? Yeah. Ako mismo ang magbabahagi sa kanila. Ah, mas maganda. Ibigay mo na sa nangangailangan ng report. Yang katabi mo nangangailangan. Sige, sir, thank you. Alright, thank you. And back to you, Jorald. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa muli natin. Akalain nyo, meron pa silang libreng gupit. Matindi, no? Talagang napakaganda. Meron pa silang free haircut from Hairmate Salon. May t-shirt na, may libreng sticker pa, at may free haircut from Hairmate Salon. Kaya sa mga gusto mag-sponsor dyan, mga kapatid, inaayayan ko mga kapatiran natin dyan. And let's be a blessing. Let's show the community in our country that there is a church na talagang may programa para sa bawat pamilya ngayong Pasko. Ang Pasko sa pamilya ko. Kaya mga kapatid, do not miss that how our church is being a blessing sa mga taong nakakasalamuha po natin. Kaya mga kapatid, sinasabi ko nga po, pagkaingatan natin to, and let's make sure na ang bawat isa sa atin patuloy na, inuulit ko, ang bawat isa sa atin ay patuloy na mag-involve sa mga programa ng ating pong simbahan. Alright, at ngayon mga kapatid, dyan naman muna tayo magtatapos, and do not miss, mamaya, ay meron pa ang Saying Alive program mamayang gabi. And of course, bukas naman ay para sa mga fathers ang episode, ang Pasko sa pamilya ko. Kaya tabayanan natin, mga kapatid, ang mga interviews na meron tayo muli dahil naniniwala ko that it will always be a great blessing and encouragement as well sa bawat isa po sa atin. Alright, so again mga kapatid, kaya sa mga young people, pinapaalalahanan ko kayo ang magpasaya ng Pasko sa pamilya ninyo. Ang Pasko sa pamilya nyo, siguraduhin yung nakasentro sa Panginoon nyo. Alright, once again, so much with this brethren. I believe about sa atin ay nag-enjoy sa episode muna ito para sa mga young people natin, and patuloy nyo yung pag-pray mga kapatid, mga signals, of course, mga nakadata lang tayo, shoutout sa Gomo. Beka naman. Di ba? Kasi yan yung ginagamit nila eh. Okay, again, maraming salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa ating pong programa. And again, ulit ko po, on top of all of this, lagi po natin yung sinasabi, to God be the glory. Maraming salamat. God bless you all. North, South, East, and West corner. And to our viewers worldwide and nationwide, have a blessed Thursday afternoon.